eto, talagang pilit nilang sinisiraan po mga kababayan, 'no? Pilit nilang sinisiraan si Garcia. Parte ako ng Oh, George Erwin Garcia, mga kababayan. Eto po, although hindi siya pinangalanan, hindi sinabi yung pangalan, 'no? Meron daw pong mga lumabas na ebidensya na ito daw pong si George Garcia, mga bossing, merong mga iba't ibang account, 'no, sa Bahamas at kung saan-saan pa. Kumbaga gusto nilang palabasin na, naku, etong isang, COMELEC, 'no, official, may iba't ibang bank account at pumapasok ang pera sa kanya. Ako tingin ko, mga kababayan, itong paninira po na ito, galing doon sa siguraduhan ng mauulat po sa darating na eleksyon, mga kababayan. Kaya naman para 'pag naulat sila, meron silang dahilan, "Ay, dinaya kasi." O, 'di ba? Dinaya kasi. Tumanggap ng pera 'yan galing sa labas ng bansa para dayain ang eleksyon, eh. Kaya ako natalo, eh, kaya kami natalo, eh. Pero mga bossing, ako po kung ako, paniwala ako kung bakit nila ginagawa 'yan, 'no? Alam na nila na inidoro ang punta nila. Mahihina po, eh, ngayon pa lang po sa survey pa lang napakahihina na po, eh. Kaya gumagawa na ng alibay kung bakit sila matalo para may issue nga naman. 'Di ba? Kaya mga nanalo yang mga pro-government na yan, eh, kasi binayaran yung COMELEC official. Oh, eto mga bossing, pakinggan po natin ang balita, mga kababayan. Oh, paano ako magte-threaten? Kataas-taas ang hukuman yon. Parte ako ng integrated ba? Parte ako ng profession. Bilang abogado, lubos ang pag-alang niya sa Korte Suprema. Ito ang tugon ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa aligasyon ni dating Caloocan City Representative Edgar Erice. baka naman si Erice gustong tumakbo ulit. Ano po? Baka kailangan bumango ulit yung pangalan o mapag-usapan, mga kababayan. Kaya ginagawa. Kasi po yung papel na inilabas niya, yung kesyo daw po ipina-check niya, hindi naman po daw mga verified, eh. At pare-parehas lang yung mga font. Ang nangyari, mga bossing, eto pang si Garcia, ang nag-check, ang nag-verified kung yung mga account na nandoon nakalista, existing na mga account o ibig sabihin gumagana. Napatunayan niya nung chineck niya, biruin mo siya ay naakusahan, 'no? Tapos siya pa nag-check kung totoo ba, totoo yung mga ebidensya. Napatunayan po hindi naman existing o gawa-gawa lang yung mga account na nakasulat doon sa mga papel kesyo daw po ipinadala dito kay Erice, mga kababayan. Ano isipin mo dun? Wait lang, sinisiraan niyo yung COMELEC ba? Oo. Although, hindi talaga nila pinapangalanan, mga bossing, baka takot sila sa kaso. Kaya kumbaga parang, ganito na lang. Ayaw namin pangalanan kasi hindi pa verified. Pero nauna yung media. Nasira ang institusyon ng COMELEC, mga kababayan. May mga tao na naniwala doon sa, kesyo tumatanggap sila ng mga pera galing sa ibang bansa po. Oh, ayan. At sinasabi po, mga bossing, na kesyo daw binabraso nitong si Erwin Garcia o si George Garcia, mga kababayan, yung Supreme Court. Pwede ba yun? Isang lawyer ang mambabraso sa Korte Suprema? Parang napakalabo po nun, mga kababayan. Kumbaga, babrasuhin mo yung isang napakataas na institusyon na ikaw ay parte lamang? Pwede ba yun? Parang ang labo po. Kaya naman, itong si George Garcia, mga kababayan, yun yung kanyang paliwanag. Hindi pwedeng ako yung mambraso diyan. Oh, nasa taas ko yan, eh. Ayon kay Erice, tinakot o pinagbantaan umano ni Garcia ang korte na magiging mano-mano ang eleksyon sa bansa sa 2025 kapag pinawalang bisa ng Supreme Court ang pinasok na kontrata ng COMELEC sa Miru. As a lawyer, he can and should not forewarn the Supreme Court of the consequence of their decision. Kanina ay naghain ng isang musyon ang dating kongresista sa SC na layong i-cite for contempt of court ang poll chief. Dapat igalang natin
kung ano yung anuman ang magiging desisyon ng Korte Suprema. Pinangungunahan niya po yung Korte Suprema at gusto niya pong isway yung public opinion. Alam niyo po, napakaraming red flags ng Miro at ng COMELEC deal. Paliwanag naman ni Garcia, sumagot lang siya sa tanong kung ano ang mangyayari kapag walang makina na magagamit sa halalan. Binigyang diin ni Garcia, mas maraming sinabi si Erice sa media. Biruin niyo po mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, napakasimple, tinanong ka, George Garcia, ano ba mangyayari kung sakali wala tayong gagamiting makina? Ano po ang sagot doon? Eh di natural, mano-mano, wala kang makina eh. Mano-mano yung sagot doon. Which is tama naman po yung tao, mga kababayan. Sinagot niya lang, meron bang pananakot doon? Eh yun naman talaga yung mangyayari kapag ganun. Pagka walang makinang ginamit. Sinabi niya lang yung katotohanan at posibleng mangyari. Di ho ba, mga kababayan? Oh. At panay napapansin natin. Si Congressman mukhang panay ang papreskon, mga kababayan. Eh baka tatakbo. Baka babalik sa pagka-congressman. Check natin. At panay ang presscon pero hindi sila naghain ng reklamo. Paano kung walang machines? O di man walang eleksyon? Di ba po kanina nga po ang kasagutan? So, nagtataka po ako, hindi na po ako nagpapapress. Kayo po mga kababayan, pag tinanong, paano kapag walang machine? Ano sagot? Eh di manual nga naman talaga. Di ho ba? Asan ang pananakot doon? Oh. Napakasimple ng tanong eh. Siyempre, sisimplehan lang din ang sagot. Mga bossing, isa nga din sa napansin niya, tingnan mo, papreskon ng papreskon daw. Eh meron nga po dyan nagpapress ng kabi-kabila eh. Nakahandaan niya siyang sagutin ang motion ni Erice kapag ipag-uutos ng kataas-taasang hukuman. Samantala sa pagharap ni Garcia kanina sa kapisanan ng mga broadcaster. Mga bossing, sorry pinuputol ko. Kumbaga parang pideyalik lang din po ito mga kababayan. Parang pideyalik lang. Sabi ni George Garcia, kumbaga parang nagugulat nga ako sa sarili ko eh. Sumasagot ako sa kanila. Samantalang yung mga dokumento nila, hindi naman beripikado at kumbaga walang mga nag-e-exist na mga bank account doon sa mga dokumentong pinapasagot nila. Nagtataka ako sa sarili ko, sumasagot ako. Dahil kailangan malaman ng bayan. At iniiwasan ng tao, mga kababayan, na madungisan yung institusyon po ng COMELEC. Mga bossing. Parang ano lang din, pideyalik nila. Merong papel, dahil yung papel, hindi naman yun yung mismong original. Di ba? Xerox lang yun. Pero, pinilit nila, mga kababayan. Pinilit nilang ipasagot po, mga bossing. Parang ganun lang din po, mga kababayan. Di ba? Hindi verified to. Yung isa naman, butas lang ng puncher. Butas lang ng puncher ang pagpapatunay na iyon ay authentic po, mga kababayan. Ng Pilipinas o KBP. Kabilang sa binanggit nito ang isyu ng pagsusumite ni Erice kahapon sa COMELEC ng dokumento na naglalaman umano ng 14 na offshore at local bank accounts na umano'y nakapangalan kay Garcia. Ayan mga kababayan, ang ginawa po is sinubmit doon sa COMELEC, tapos may mga presscon na po, nauna yung ganun. Kesa dapat ang ginawa ni Sir na nakatanggap, ni Congressman na nakatanggap, ang ginawa niya dapat una, mga bossing, punta doon sa mga bangko. Itong bank account na to, pa-verify nga natin, pa-check nga natin, isa-isa. Hindi binerify muna. Punta muna sa, nagpa-interview muna. Di nasira. Meron tayong mga kababayan na makarinig lang ng kung ano. Siyempre, iisipin na po agad yun. Lalong-lalo na po yung walang time na tapusin po yung mga balita. Di ho ba? Kaya ganyan ho, mga kababayan. Ganyan yung nakikita ko na pakay. Ano po? Magpa-presscon tayo kahit hindi verify to, wag na lang nating pangalanan para ligtas tayo sa mga kaso o ligtas tayo do sa mga pagbibintang. 'Di ba? Pero nangyari po, nasira na.
ang institusyon. May mga naniwala na agad. Sabi ni Pido Dido, 1669, korte muna bago verify. Saltik. Ma'am Maritel T, shoutout po sa inyo and mag-counterfile siya ng kaso sa mga yan. Correct. Kailangan po eh. Sa mga bank account na ito umano ipinadala ang $15 million na pera mula sa South Korea. Nanindigan si Garcia na peke ang lahat ng ito. Aha. Nakukumpel ako sapagkat kinakailangan ng paliwanag ng sambayanan at kinakailangan isave ko ang integridad ng institusyon. Napakahirap po ng Yan yung sinasabi ko mga kababayan. Sumasagot ako doon sa mga ano nila, sa mga akusasyon nila. Kailangan kong sumagot para patunayan na hindi totoo. Para i-save ko din yung institusyon ng COMELEC. Di ba? Pero kumbaga, kung siya na lang siguro ho yan, mga bossing, hindi niya nasasagutin yan. Wala nga kayong napatunayan eh. Di ba? Hindi nyo nga na-verify lahat yan eh. At walang nag-e-exist dyan sa bank account na yan. Bakit kailangan ko sumagot? Kailangan pa din po dahil nandito tayo, no? Nag-aantay ng sagot, ano ba talaga ang totoo diyan? O yan po yung sinasabi natin, mga bossing, na kapag ikaw alam mo yung katotohanan, mangunguna ka pang sumagot. Ikaw pa yung atat na atat sumagot. Tingnan niyo po yung mga nandoon. Yung mga pinapatawag ng Senado, yung mga pinapatawag ng korte, ayaw pumunta. Baka hindi kaya yung sagot. Baka mahirapan po silang sagutin. Or, baka kasinungalingan yung isasagot nila. No? At maaari na sa hinaba-haba o sa haba ng hearing doon, ang mangyari ay malito sila, mga kababayan. At magkaiba-iba yung kanilang isasagot. Pero pag alam mo yung kung ano yung totoo, alam mo na hindi talaga sa iyo yung mga bank account na yan at gawa-gawa lang yan, nako, atat na atat ka na pumunta para ipaliwanag. Ganyan po ang kinakaharap ng tao, no? Sabi ni Jordan G, tatakbo siguro 'yan, no? For House of Representative. Eh kaliwat kanan ang pa-presscon eh. Ano? Presscon muna bago verify eh. 'Di ba mga kababayan? Presscon muna bago verify. Oh, ha? Kala nyo ha? ganun. Kaya nga po ang challenge ko, ako nanumpa, sana i-challenge po natin yung mga nag-aakusa, panumpaan nyo rin. Ayan. Sa katunayan, batay sa certification na inisyu ng Land Bank of the Philippines at Metrobank, sinabi ng mga ito na hindi umiiral o fake ang account na nandoon sa ibinigay ni Erice. Inaasahan na ang mga natira pang bangko dito sa bansa ay maglalabas din ng kaparehong certification. At yung apat, nagsabi na sa amin, mag-i-issue sila ng certification, peke yung accounts na ni-inquire nyo sa amin. And So paano 'yun? Mismong mga bangko na yung ano. Mismong bangko na yung mga nagsabi, mga kababayan, na hindi totoo yung account na 'yun. Hindi nag-e-exist yung account na 'yun. Sorry. Susunod ulit, better luck next time ulit, no? Gawa ulit ng ibang ano, gawa ulit ng ibang issue. Kasi ito pong ginagawa nila, mga kababayan, no, yang sa COMELEC na 'yan. Inuunahan na po nila yung pagkatalo nila eh. Dahil po ramdam na nila at kitang-kita na nila na ang taong bayan eh wala talaga. Ayaw na silang iboto, ayaw na silang paupuin, ayaw na silang papanalunin ulit, mga bossing. Kaya, gagawin, isyuhan natin yung COMELEC. Ipamukha natin na nandadaya sila. Simple po, mga kababayan. Matalo man sila, may banat sila sa huli na, nako, magrereklamo kami. Natalo kami kasi dinaya kami. Pero sa umpisa pa lang po eto, ngayon pa lang po sa lahat ng survey, laglag na po sila mga kababayan. Okay?